Guys, ang mangyayari kasi dyan, kahit saang bansa naman, may mga OFW na matitigas ang ulo. Yung nagbigay ng re-entry visa yung kanilang mga employer, pero pagbalik sa bansang pinagtatrabahoan nila, hindi sila dumediretso doon. Naghahanap sila ng ibang employer or nagtatrabaho sila sa ibang employer. Ang nangyayari sa ibang OFW, kinakasuhan sila ng kanilang mga employer o kaya pinagbabayad sila. Kasi bago tayo magbakasyon sa Pilipinas, meron tayong kontratang pinipirmahan. Nagpapa-verify tayo ng kontrata. Sa bansang Middle East naman o kaya sa Saudi Arabia, medyo delikado kasi meron tayong tinatawag na kafil or sponsorship. Kung halimbawa na nagbakasyon ka, pinagbakasyon ka ng employer mo, binigyan ka ng re-entry visa, binigyan ka pa ng round trip ticket, bumalik ka nga ng Saudi pero hindi sa kanya, hindi sa dating amo mo. Ang ginawa mo, pumunta ka sa ibang employer, doon ka nagtrabaho. Ang mangyayari sa dyan, kabayan, baka pwede kang idemanda ng employer. Pagbabayarin ka pa at ihurog ka niya. Kasi yung ikama mo, siya pa rin ang nakakapil. Hindi yung bago mong employer. Ang swerte naman ng employer na lilipatan mo. Wala siyang gastos sa ikama mo. Wala siyang gastos sa plane ticket mo. So, ang gagawin ng dating employer nyo, mag-report yan sa MOI. Makaka-receive na lang kayo ng message galing MOI na kailangan nyo magbayad ng ganitong halaga kasi may kontrata kang pinirmahan. Tapos yung ikama, tapos yung inisyu sa inyo na re-entry visa ng dati yung employer, lahat yan babayaran niyo. Nakalipat ka nga sa ibang employer, nakapagtrabaho ka nga sa ibang employer, pero yung ikama mo hindi pa napapalitan at hindi yan mapapalitan pag once nahurog ka. So, ang mangyayari dyan, maghihiring kayo ng inyong employer. Magme-message sa inyo ang MOI. So, kailangan ang dapat ninyong gawin bago kayo bumalik sa Saudi, antayin nyo munang ma-expired ang inyong mga re-entry visa. Kasi tinanggal naman na ang ban tungkol sa re-entry visa. Kasi dati, pag halimbawa, re-entry visa yung gamit mo at hindi ka nakabalik, ban ka ng 3 years. Pero yun, lifted na. Ayon sa Saudi Bus, pinalabas to ng Saudi Bus kasi marami din nagtatanong sa akin. Mahirap pag ganito, yung kababalik mo lang ng Saudi, tapos nagtrabaho ka sa ibang employer, unang araw mo pala makikita mo yung ikama mo or yung status ng ikama mo is hurog ka na. Maraming mga OFW or mga Pilipino na gumagawa ng ganito, pag umuwi ng Pilipinas, bumabalik nga ng Saudi pero ibang amo. Makakauwi ka naman pero medyo matagal, antayin mo mag-clear yung record mo sa JAWASAT or sa MOI. Ipapatawag ka naman ng MOI, makaka-receive ka ng message. So, nasa inyo naman yung guys, yung video na to is binibigyan ko lamang kayo ng tips or idea. Makakauwi naman kayo ng Pilipinas pero antayin nyo maklear yung record nyo at mag-settle kayo ng dati nyong employer. Bawat OFW guys, kahit sabihin natin pareho ang trabaho mo, pareho yung sitwasyon mo, may kanya-kanyang paraan pa rin para matanggal nila or maayos nila ang kanilang mga dokumento. Diskartehan lang at pera-pera lang. Minsan nakakuha kayo ng tips or ideas sa mga video dahil base sa kanilang mga naranasan, pero hindi lahat ng mga OFW is ganun na yung pamamaraan para isolve nila ang kanilang mga problema. Diskarte lang, lalo na pagdating dyan sa Saudi, kailangan diskartehan mo kung paano maging maayos ang iyong dokumento. Marami pang mga OFW na niloloko ang kanilang mga employer na pinagbabayad ng malaking halaga, ilang reals, sinihingi para ika-fill sila or tanggalin yung hurog or i-renew ang kanilang mga ikama. Kawawang mga OFW. Wala namang problema dyan sa kaso mo, kabayan. Makakabalik ka, makakapagtrabaho ka, pero mahihirapan kang makauwi dahil sa dati mong employer, meron ka ng kaso. So yun guys, sana nakakuha kayo ng tips or idea kung ano ang mangyayari kung halimbawa re-entry visa ang gamit mo umuwi ng Pilipinas, bumalik ka nga, pero sa ibang employer. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung paano pumunta dito sa New Zealand, pwede naman po kayong mag-request ng visa directly to Immigration New Zealand. Nag-request ako ng visa sa New Zealand Immigration. I-comply mo lang yung mga requirements na hinihingi nila. So ako, meron naman akong work sa Pilipinas, nag-work ako sa LGU, so meron tayong requirements na kinumply sa immigration. So ang hinanap sa akin is COE, payslip, leave of absence, company ID, tapos yung kailangan mo ng bank account or bank statement na nagpapatunay na hanggat wala kang trabaho dito sa New Zealand, masusuportahan mo yung sarili mo. Hindi naman kasi ibig sabihin na nag-request ka ng visa sa New Zealand Immigration is may trabaho ka na pagdating dito. Siyempre maghahanap ka pa.
Habang naghahanap ka ng trabaho, syempre kailangan mo din ng bahay, mapagkain mo pa. So medyo magastos. Kailangan din natin ng show money. Kaya pag pumunta ka dito, kailangan mo tanggapin lahat ang katotohanan, hindi madali. Mahirap din at magastos. Malaki nga ang sweldo dito pero mataas ang cost of living. Tsaka kapag nakapasok ka naman ng trabaho, yung mga gastos mo, ilang buwan lang, mababawi mo na yun. Tayo mga Pilipino is masisipag. Hindi ako naniniwala na pag pumunta ka sa isang bansa na gusto mong puntahan is hindi ka magkakaroon ng trabaho. Meron at meron yan. Tayo pang mga Pilipino, napaka-diskarte natin. 'Di ba? Guys, sa lahat po ng mga nagtatanong, pasensya na kayo kung hindi ko po kayo nare-replyan sa comment section. Binigay ko naman po yung WhatsApp number ko, dun nyo po ako message or dun sa personal account ko po. Marami po kasi akong nire-replyan sa YouTube, sa TikTok, sa FB, lahat po. Kaya pasensya na po kung hindi ko nare-replyan ang inyong mga katanungan. So this coming March 12 po, dyan po sa Pilipinas, alas 5 po ng umaga, mag-o-open po yung window ng immigration para sa working holiday visa. Yun po yung ina-update ko ngayon. Para po sa mga interesado, pwede po kayong mag-apply ng working holiday visa directly to Immigration New Zealand po. Guys, paalala ko lamang may kumakalat sa social media na isang agency naghahanap daw ng maraming factory worker na papunta dito sa New Zealand. Sinasabi ko na sa inyo guys, walang hiring na maraming tao at walang hiring po na factory worker. Kaya nga nag-open ng Immigration New Zealand ng working holiday visa, yun po ang paraan para mabigyan ng ibang oportunidad na gusto magtrabaho dito sa New Zealand. Wala pong masyadong agency papunta sa New Zealand. Kaya mag-ingat-ingat po sa scammer, lalong-lalo na po yung papuntang Canada. Marami pong agency na nag-aalok yung mga OFW po dyan sa Saudi Arabia na ang sinasabi is may hiring na ganitong tao, ganitong factory, papuntang Canada. Naku po, scammer po yan. Last month lang po naglabas ang immigration ng Canada na pag halimbawa visit visa ang gamit mo sa Canada, hindi na po nila binibigyan na oportunidad para yung visit visa mo is maging working visa. Hindi na po sila nag-i-sponsorship. Meron po kaming OFW distress ngayon. Homeless siya, pag-alagala sa Canada. Visit visa yung gamit niya hanggang ngayon. Ganun pa rin, expired na. Hindi po namin alam kung paano natin ito matutulungan kasi palipat-lipat siya ng tirahan, nasa kali lang pahingi ng pagkain, sinasabi namin na pumunta ng embassy, malayo daw, wala siyang pera. Pinost na natin din ito sa social media, pero hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya. So yun guys, sana nakakuha kayo ng tips, mag-iingat po kayo sa mga scammer. Magagaling ang mga yan. Ako nga pa pala ang inyong lingkod guys, Juency Fernandez.